Sigaw ni Kristen sa kanya nang makita ang madulas na parte ng sahig ng ospital. Kakalinis lang kasi ng janitor. Sinamahan siya nito para sa unang check-up niya dito. May record naman siyang dala mula sa ospital na pinagpa-check-upan sa Dubai. Nahihiya siya kay Kristen dahil umabsent pa talaga ito para masamahan siya sa kaibigan daw nito. At para daw sa susunod kahit siya na lang daw mag-isa. Baka mahal ang singil dito, Tin. Aniya dito. Naku, huwag ka mag-alala. Mura lang maningil yun kapag kaibigan ko. Isa pa tauhan ng asawa niya si Kuya. Kaya malakas ang kapit natin. Natatawang sabi nito sa kanya. Sobra na talaga ang tulong niyo sa akin. Hayaan niyo susuklian ko din ang kabutihan niyo sa akin. Magdadrama na naman ba tayo dito? Wala akong panyo, Mia. Saka buong piso lang naman ang ibinigay namin sa'yo. Thank you na lang sa 50 cents na isusukli mo. Tumawa ito kapag kuwan. Kaya nakitawa na lang siya. Tama nga si Kristen. Mabait ang kaibigan nitong OB na si Nikki. Hanggang sa nanganak siya itong naging doktor niya. Hindi na talaga siya pinayagan ng magkapatid na umalis sa puder ng mga ito. Hindi siya pinabayaan ng mga ito. Isang taon na rin simula nang ikasal si Kyle sa iba. Nahirapan siya noong una. Pero unti-unting nalimot niya ang binata dahil sa pagdating ni Art sa buhay niya. Isinentro niya ang buhay sa anak. Acceptance. Iyan ang isa sa mga nagpalaya sa kanya sa masalimuot na pag-ibig, maging sa pamilya niya. After niyang manganak, umuwi siya sa kanila. Doon inamin ng ina niya na hindi naman pala talaga siya tunay na anak ng mga ito. Anak daw siya ng kaibigan ng tatay niya. Wala na ring balita ang mga ito kaya hindi na siya nag-abalang hanapin ang totoong mga magulang. Lahat iyon tinanggap niya. Tinanggap niya ang tadhana niya. Pero muli siyang nagkaroon ng sigla sa tulong nga ng anak. Muli niyang minahal ang sarili. Muli niyang binuo ang sarili para may lakas sila ng anak na harapin ang mga susunod na hamon. Kung gaano niya kabilis minahal si Kyle, ganoon din kabilis itong nawala sa puso niya. Sabi nga nila, time can heal all wounds. Sapat ang 2 taon para makalimot at para magamot ang sugat ang puso. Kung dati pilit pa siyang ngumiti sa mga nakapaligid sa kanya, ngayon hindi na. She can smile as bright as the sun. She can also smile as sweet as the chocolate. At dahil yun kay Art at sa bagong pamilya niya, ang mga kaibigan niya. Kung may darating man na lalaki sa buhay niya, siguro kailangan muna nitong higitan ng anak. Masasabi niyang tama ang naging desisyon niyang huwag nang humabol sa taong hindi naman kahabol-habol. In short, hindi karapat-dapat. Hanggang ngayon wala siyang sinasabi kila Kristen at Jana kung sino ba talaga ang tunay na ama ng anak. Napag-alaman niya ding pinsang buo pala ng OB niya si Kyle. Tanging ang mga kaibigan na galing Dubai ang mga nakakaalam ng lahat. Sa tingin naman niya masaya na si Kyle sa asawa nito. Yun nga lang walang napapabalitang may anak na ang mga ito. Napatingin siya sa mga kaibigan na papasok ng restaurant. Kahapon dumating si Zoe at Vina. Ang dating katrabaho naman na si Clark at Marichu ay halos kasabayan niya nang umuwi noon. Hindi na rin umalis ang mga ito para mag-abroad. Hello, bunso! Namiss kitang bata ka. Tili ni Zoe nang makita siya. Niyakap pa siya nito ng mahigpit. Kasunod nito si Vina na aalpas na ang luha. Bakit nangingintabi ang mata mo, friend? Biro niya dito. Gaga, syempre namiss kita. Di ba ako pwedeng umiyak? Payakap nga. Binuka pa nito ang 2 kamay kaya sinugod niya ito ng mahigpit na yakap. Sorry, hindi ako nakasunod kahapon. Walang bantay kasi kay Art. Sabi niya dito. Si Zoe naman ay kinuha nito si Art kay Marichu. Puwera usog. Ang cute-cute. Ang gwapo naman talaga ng baby namin. Ani ni Zoe at pinanggigilan ito. Pwede pahiram si baby, bunso? Baling nito kapag kuwan. Pwede naman, basta ibabalik nyo ha, pinaghirapan ko yan. Natatawang sambit niya. May 3 days pa kami friend, bago umuwi ng probinsya. Sulitin namin ang pag-aalaga dito. Napalingon siya sa gawin ni Marichu na magsalita ito. Sakto, di ba sasama ka kila Kristen, aaten sana ng kasal? Ani ni Marichu sa kanya. Oo nga no, okay lang ba talaga? Nagbakasyon din kasi ang nagbabantay sa anak ko. Baling niya sa bagong dating ng mga kaibigan. Tamang-tama naman pala, pahiram muna si Baby Art at ipapatubos namin sa ama nito. Natatawang sabi ni Zoe. Umayos ka Zoe, banta niya dito. Pinanlakihan pa niya ito ng mga mata. Joke lang naman bunso. Bawi ni Zoe at iniwas ang sarili dahil hahampasin niya sana. Kinabukasan maagang kinuha ng mga kaibigan si Art sa kanya. Sumabay na rin siya kay Kristen.
Kaibigan nitong ikakasal. Nakilala niya na ang bride, kaya hindi naman siguro nakakahiya na pumunta. Takot kasing ma-out of place si Kristen dahil kapwa may mga asawa daw ang ibang kaibigan. Wala itong kausap kaya isinama siya nito. Isa pa, dadalo rin yata ang dating asawa ni Kristen. Sa isang private resort sa Batangas gaganapin ang kasal. Marami daw pag-aari ang lalaki na resort sa Batangas at Quezon. Maliban doon, ito pa palang may-ari ng Flymore Airlines. Sa bagay, kahit ang bride mayaman din, mapapasana all na lang talaga siya. Patunay lang na ang mayaman ay para lang sa mayaman. Kagaya ni Kyle, ang napangasawa nito ay mayaman din. Parang gustong bumalik ni Mia sa inuukupang silid nang makita ang kapatid ni Kyle sa sala ng malaking bahay na yun ng groom. Kasama nitong asawa nito at anak na panganay. Inilinga niyang paningin, baka nasa paligid lang si Kyle. Wala ito, kaya nakahinga siya ng maluwag. Pinakilala siya ni Kristen sa mga kaibigan nitong naroon. Hindi niya inaalis ang tingin kay Corinne. Ang ganda naman pala talaga. Maasikaso pa sa asawa at anak. Kaya naman pala nagustuhan ni Kyle. Ngumiti ito sa kanya nang mahuli siyang nakatingin. Gumanti na lang din siya ng ngiti. Napabuntong hininga siya kaya napatingin si Kristen sa kanya. Okay ka lang? Si Kristen. Okay lang, maglalakad-lakad lang ako, Tin. Paalam niya sa kaibigan kapag kuwan. Nakasalubong niya si Nikki at ang asawa nito. Matamis na nginitian niya ito at nagpaalam din. Nilingon niyang magarang bahay na yon ng makalayo. Nagtitipon-tipon ng mga magkakaibigan. Sakalang niya napagtantong siya palang ma-out of place. Sana pala hindi na siya sumama kay Kristen. May mga nakakasalubong din siyang mga bisita at mukhang may mga sinabi sa buhay. Hindi niya mapigilang manliit sa sarili. Napatingala siya sa langit. Malapit nang dumilim. Alone? Napalingon siya sa nagsalita. I'm Greco. Greco Sandoval. Pakilala nito. Napatitig siya sa mukha nito. Pamilyar ang mukha nito. Hindi lang niya matandaan kung saan. Maging ang pangalan nito. Mia Ramones. Ani at ibinaling ang tingin sa dalampasigan. Can I sit here? Napangiti siya sa tanong nito. Kahit saan ka dyan maupo, hindi naman akin yan. Natatawang sabi niya dito. Sabi mo bakit mag-isa ka lang? Nakita kitang lumabas mula doon. Itinuro nitong magandang bahay na tinutuluyan nila. Ah, oo. Sabit lang kaya mag-isang narito. Nahihiya akong makisama sa kanila. Friend ng friend ko ang bride. Ikaw? Balik tanong niya dito. Ako? Guardian angel ng bride. Natawa siya sa sinabi nito. Talaga? Protector ka pala, parang ganun. Sakay niya dito. Yup, mabait naman sila. Dapat kapalan mo din minsan ang muka. Friendly din naman ang mga yon. Tiningnan niya ito. Parang kilala mo na sila lahat. Komento niya. Aha, kaya pala. Marami pa silang napagkwentuhan nito. Buti nabanggit nitong marunong itong mag-basketball. Sakalang niya naalala na sa TV niya ito nakikita. Ito ang pangalawang beses na nakapag-usap siya sa mga lalaki maliban sa mga kaibigan. Sabay silang bumalik nito kapag kuwan dahil tinawag na ito. Nakaramdam na din siya ng gutom. Ang daming nakahanda sa labas na pagkain. Napatingin siya kay Kristen na kausap ang dating asawa nito. Mukhang nagtatalo. Pagkatapos kumain ay pumasok na siya sa silid. Narinig niya may party mamaya at sagot ni Corinne ang lahat. Hindi siya makarelate kaya nagkunwari siyang may kukunin sa kwarto nila ni Kristen. Isa pa wala siyang pang-ambag. Ipinikit niya ang mga mata pagkahiga sa kama. Hindi niya alam kung ilang oras siyang natulog. Basta nagising siya sa yugyug ni Kristen. Ang daya mo, Mia. Natulog ka lang pala? Halos mabingi siya sa boses ni Kristen. Nakainom na ito. Mukhang tinamaan na. Hinantok ako bigla Pagdadahilan niya. Samahan mo kami sa labas. Ang saya-saya. Hinila siya nito. Sandali, magbibihis lang ako. Wag na. Ang ganda naman ng suot mo Tapos maganda ka din. Malay mo may magkagusto sa'yo sa labas. Bilis! Ang daming hot na lalaki doon. Napakamot siya sa ulo at sinipat ang sarili. Ang iksi ng shorts niya. Tapos crop top pa ang shirts niya. Hindi naman siya katangkaran pero kita naman ang bias niyang magaganda. Nakayokong sumunod siya kay Kristen. Mukhang tapos na ang party ng mga ito. Nagsama-sama ng lalaki at babae. Ang bride at groom lang ang wala. Sa bagay, bukas na ang kasal ng mga ito. Hi, Mia. Napatingin siya sa nagsalita. Si Greco pala yon.
Matamis na nginitian niya ito. Pero napalis nang mapansin ng lalaking titig na titig sa kanya. Bakas din ang pagkagulat sa mukha nito. Maya-maya ay nagbagong ekspresyon nito nang hagurin nitong suot niya. Anong ginagawa ni Kyle dito? Hindi niya maiwasang alalahanin ang sakit na idinulot sa kanya. Bakit kailangan pa nilang magkita? Okay na sana eh. Masaya na siya. Sanay na siyang wala ito. At sa tuwing nakikita naman ito sa balita, hindi naman na siya naaapektuhan. Iniisip niyang hindi ito kilala o nakilala man lang. Pero bakit ngayon ang hirap mag-pretend? Ang hirap sabihin sa sariling hindi niya ito kilala. Ang hirap utusan ng puso na wag maingay. Ang lakas ng tahip ng dibdib niya. Matagal bago siya nakahuma. Hindi niya talaga in-expect ang presensya nito dito. Kung hindi pa siya hinila ni Kristen, hindi siya matitinag sa kinatatayuan. Kita niyang nakasunod ang tingin nito sa kanya. Wala sa sariling pinili niyang pagitan ni Greco at ng isang lalaki. Umusod si Greco para makaupo siya ng maayos. Pinilit niyang inignore ang presensya nito. Nakikingiti lang siya kapag nagtatawanan ng mga ito. Napatingin siya kay Greco nang bigyan siya nito ng kupita na may lamang alak. Kinuha niya yun. Kailan bang huling tikim niya ng alak? 2 years ago? Tapos, ipinilig niya ang ulo para palisin ang naalala. Pumikit siya bago dinala ang baso sa bibig, pero napamulat siya nang biglang may humablot sa kupitang hawak niya. Hinanap niyang naghablot niyon. Have you forgotten you're allergic to alcohol? Nagtama ang mata nila ni Cal nang mag-angat siya. Nasa gilid lang pala niya. Ganun pa rin ito tumitig. Kaya para na namang aligaga ang dibdib niya. Hindi mapakali. Bumaling siya sa hawak nitong kupita. Napatingin din siya sa paligid na sa kanila din pala nakatingin. Kaya pala natahimik ang mga ito. Si Kristen at si Nikki na nakakunot noo. Tumayo siya at hinarap ito. Wala sa sariling hinablot niya ang kupita dito at ininom iyon sa harap nito. Nakatunghay pa rin ang mga naroon. May mga halong pagtataka. Si Greco na nakanganga. Maya-maya ay palipat-lipat ang tingin ng lahat sa kanila ni Kyle. Kahit ang kapatid at asawa nito na abala sa pag-uusap kanina. Nakaramdam siya ng hiya at naupo bigla. Narinig niyang sunod-sunod na mura ni Kyle bago bumalik ng upuan nito. Bakit ba nakikialam ito sa kanya? Nakialam ba siya sa buhay nito? Hindi naman, 'di ba? Nasaan ba ang asawa nito? Inilinga niya ang mga mata. Wala namang violent reaction siyang narinig. Malamang wala doon ang asawa nito. Sinulyapan niya ito, lukot ang mukha na nakatingin sa gawi niya. Si Kristen at Nikki hindi pa rin maalis sa mga mukha ang pagtataka. Parang nahulasan yata si Kristen base sa pagtingin nito sa kanya. Pero walang gustong magtanong sa dalawa. Sana hindi sumagi sa isip ng mga itong tanungin kung sino ba talaga ang ama ng anak niya. Thank you, aniya kay Greco nang lagyan nito ng laman ng kupita niya. Hindi siya nakaiwas nang ilapit nito ang mukha sa kanya. I smell something fishy. Makahulog ang bulong nito, kaya natawa siya. Malamang, malapit lang tayo sa dagat. Baling niya dito. Hindi sinasadyang mahagip ng mga mata niyang pagdilim ng mukha ni Kyle, maging ang pagkuyom nito sa hawak na kupita. Sa bagay, sang-ayon nitong natatawa. Hey, ano kaya kung maglaro tayo? Maaga pa naman. Suhestyon ni Greco kapag kuwan sa malakas na tinig. I like your idea, Sandoval. How about spin the bottle? Ani ni Ezekiel. Game! Sang-ayon ni Kristen at ng iba pang naroon. Since di naman na tayo mga bata, talk, flirt, or dare ang pagpipilian. Okay ba? Si Ezekiel ulit. Bet ko yan, dali! Tili ni Kristen. Nakita niyang siniko ito ni Corinne kaya natigilan ito. Habang ang dating asawa naman nito'y napapailing. Siya, gusto na niyang umalis. Mukhang dehado siya sa larong ito. Ano ba yung talk? Kailangan ba honest? May magtatanong din ba? Mga tingin pa naman ni Kristen at Nikki kakaiba. Mukhang hindi gagawa ng maganda. Napatingin siya kay Greco na nakatingin sa mga hita niyang nanginginig. Biglang natampal niyang mukha nito. Ouch! Di kasi mapakali. Spill the tea na para hindi kita ilaglag mamaya. Natatawang sabi nito. Umayos ka nga, hindi ako artista para maging apple of the eye dito. Inismiran niya ito. Di ka naman talaga artista, pero siya artista. Inilapit ulit nitong bibig sa kanyang tenga. Papunta ka palang pabalik na ako. Bulong ulit nitong natatawa. Akmangahampasin niya ito nung mahagip ang pagtayo ni Kyle. May kausap na ito sa telepono.
Bigla niyang nakapa ang damdamin. Bakit parang apektado pa rin siya sa presensya nito? Asawa kaya nito ang kausap nito? Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Wow, ang lalim. Tiningnan niya ng masama si Greco, pero nagbago din. Napatitig siya sa mukha nito. Seryoso? Close na ba sila nito? Pero isang karangalan ito, makilalang isang Greco Sandoval. Binalin niya ang tingin sa mga nag-aayos ng bote. Maya-maya ay nagsimula ng palaro ng mga ito. Nateten siya. Paano kung sa kanya tumapat ang bote? Anong isasagot niya? Bago magsimula bumalik si Kyle. Katabi na nitong kapatid. May pinag-uusapan ng mga ito. Panay naman ang sulyap sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin nang bumaling sa kanya si Kyle. Ang iba nagkakatuwaan na dahil tumapat iyon kay Ezekiel at flirt ang pinili nito. Nakaramdam siya ng kahungkagan maya-maya. Parang gusto niyang maglakad-lakad na lang. Akmang tatayo siya nang pigilan siya ni Greco. Oops, walang alisan. Nito. Ngumuso ito sa bote na nasa mesa. Napatingin siya sa minuso nito. Nakaharap pala iyon kay Kyle. Nagtama ang mata nila ng dating nobyo. Agad na iniiwas niya nang magsalita si Ezekiel. Si Ezekiel ang nagpaikot ng bote kaya itong nagpapili. Talk, flirt, or date? Tanong ni Ezekiel. Napatingin ito sa kanya bago ito sumagot. There. Wow, sige. Let me, Sek. Putol ni Nikki sa sasabihin ni Ezekiel. Tumango naman si Ezekiel kaya bigla siyang kinabahan. My dear cousin, since wala naman ang asawa mo dito, gawin mo ang ipapagawa ko, alright? Pinagdidiinan pa ni Nikki ang salitang asawa. Tumango naman si Kyle, pero sa kanya nakatingin. Sana hindi ito makarating sa kanya. Anyway, let me dare you to kiss Mia sa pisngi lang, kas. Anitong hindi mapigilang mapangiti. Doc Nikki, anas niya nang marinig ang sinabi nito. Umiling-iling pa siya para sabihin hindi siya pumapayag. Pero nginitian lang siya ng dating OB. Napatingin siya kay Kristen nang kilitiin nitong tagiliran niya. Obvious ba sila ni Kyle? May hinala na bang mga ito? Kinuyom niya ang kamao at mga paa para pigilan ang kaba sa dibdib at ng pagragasa ng kung anong pakiramdam. Lalong nadadagdagan niyo nang makitang tumayo si Kyle. Hindi man lang kumontra sa pinsan? Bakit parang wala lang dito? Para bang wala itong ginawang masakit sa kanya? Sunod-sunod ang paglunok niya nang makita sa kanyang peripheral vision si Kyle. Nasa tabi na niya ito. Ayaw niyang lingunin ito. Sa pisngi lang naman. Baka nga smack lang ang gawin nito. Baka wala ng epekto ang dating nobyo sa kanya. Ang mga nasa paligid ay nakaabang na. Si Greco ay abot tenga ang ngiti. Mapang-asar. Napasulyap siya kay Corinne. Ang ganda din ang ngiti nito. Napasinghap siya nang hilain siya ni Kyle patayo at pinaharap sa sarili nito. Kyle, napakapit siya sa damit nito. Nakatingin ito sa labi niya. Napalunok siya nang makitang umalo ng Adam's apple nito. Sa pisngi lang daw. Pabulong na sabi niya. Nakatitig lang siya dito. Bigla niyang inilihis ang mukha nang ilapit nitong mukha sa kanya. Ayoko. Bulong nito sabay kabig sa batok niya at mariin siyang hinalikan sa labi. Hindi siya nakakilos sa ginawa nito. Napahigpit ang hawak niya sa damit nito nang pilit nitong pasukin ang loob ng bibig niya. Nararamdaman niya ang pagyakag ng isang kamay nito sa kanya. Parang gusto pa nitong palalimin ang halik na yon na dapat ay sa pisngi lang. Bigla niya itong naitulak nang marinig ang hiyawan ng mga taong naroon. Biglang nag-init ang pisngi niya. Pakiramdam niya namumulan na iyon. Nahihiyang tumalikod siya sa mga ito sabay punas ng basang labi. Akmang ihahakbang na niya ang mga paa-paalis nang hawakan ni Kyle ang braso niya. Hindi pala siya handa sa pagkikita nila ni Kyle. Bigla ding balik ng mga sakit sa dibdib niya dahil sa ginawa nito. Halo-halong emosyon nang nararamdaman niya. Pinaalala na naman itong nakaraan niya. Nila, kinapa niya ang dibdib. Ayaw nitong kumalma. Dala ng pagkagulat ay hinarap niya ito at bigla niyang nasampal. Maging ang naroon ay nagulat. Nagsisimula pa naman ng mag-spin si Ezekiel. Natigilan din ito. I'm sorry. Anas ni Kyle nang tingnan niya. Alam niya kung bakit ito humihingi ng sorry. Hindi dahil sa halik, kundi dahil sa sakit na idinulot nito sa kanya. What sorry can do? Nasaktan na siya. Umiyak na siya ng marami. Mabilis na hinakbang niya ang mga paa pabalik ng malaking bahay. Wala na siyang mukhang ihaharap sa mga taong naroon. Lalo na sa dalawang babaeng nakakakilala sa kanya. Akmang papasok na siya ng bahay ng pigilan ni Kyle. Baby,